Mga kaw-amazing, sa mundo ng mga aso, hindi lang cute, loyal at malambing ang ilan sa kanila. May mga lahi ng aso na kilala sa pambihirang lakas, tibay ng katawan, tapang, talino, at kakayahang magbantay o humila ng mabibigat na karga. Pero tandaan, ang tunay na lakas ng aso ay hindi dapat gamitin sa pananakit o iligal na labanan. Ang mga asong ito ay mas lalong kahanga-hanga kapag sila'y inalagaan ng tama, sinasanay ng maayos at minamahal bilang bahagi ng pamilya. Kaya humanda ka na ka-amazing dahil sisimulan na natin ang countdown ng pinakamalakas na aso sa buong mundo. Mula sa mga higanteng tagahila, matitibay na bantay, hanggang sa asong may pinakamalakas na kagat sa buong mundo. Kaya kung handa ka na, tara, simulan na natin. Number 10, Alaskan Malamute. Ang Alaskan Malamute ay isa sa pinakakahangahangang aso pagdating sa lakas ng katawan at tibay. Galing ito sa malamig na lugar ng Alaska, kung saan ginagamit sila noon sa paghila ng mabibigat na sled sa makapal na yelo. Hindi man sila may pinakamataas na bite force kumpara sa mga Mastiff, pero pagdating sa pulling power, isa sila sa pinakamatindi. Malalaki ang katawan ng Alaskan Malamute, makapalang balahibo at sanay sa matitinding kondisyon. Kaya nilang magtrabaho ng matagal kahit sa sobrang lamig at hindi basta-bastang napapagod. Ang lakas nila ay hindi lang nasa panga, kundi nasa buong katawan, lalo na sa balikat, dibdib at mga panga. Isa sa dahilan kung bakit sila espesyal ay ang kanilang endurance. Hindi lang sila basta malakas sa isang iglap. Kaya nilang magpatuloy sa mahabang oras ng trabaho. Noong unang panahon, mahalaga sila sa mga komunidad na nakatira sa yelo dahil tumutulong sila sa transportasyon, pagdadala ng gamit at paglalakbay sa malalayong lugar. Pero kahit malakas at matipuno ang Alaskan Malamute, kilala rin sila bilang mabait at loyal kapag tama ang pag-aalaga. Kailangan lang nila ng sapat na exercise, disiplina at espasyo dahil napakataas ng kanilang energy. Kapag napabayaan, maaari silang maging matigas ang ulo, pero kapag inalagaan ng tama, isa silang matibay, mapagmahal at kahangahangang kasama. Number 9, Rottweiler. Ang Rottweiler ay isa sa pinakasikat na working dogs sa buong mundo. Galing sa Germany, kilala sila sa lakas ng panga, matipunong katawan at matalinong pag-iisip. May bite force silang umaabot sa humigit kumulang 328 PSI. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit matagal na silang ginagamit bilang guard dogs, police dog at rescue dog. Sa unang tingin pa lang, makikita mo na ang lakas ng Rottweiler. Apad ang dibdib, matibay ang leeg at mabigat ang katawan. Pero hindi lang pisikal na lakas ang dala nila. Ang tunay na bentahe ng Rottweiler ay ang kombinasyon ng lakas, tapang at intelligence. Marunong silang sumunod sa training at mabilis silang matuto kapag maayos ang handler. Napaka-protective ng Rottweiler sa kanilang pamilya. Kapag naramdaman nilang may panganib, alerto sila kaagad. Hindi sila madaling matakot at kaya nilang harapin ang sitwasyon ng may kumpiyansa. Dahil dito, marami ang nagtitiwala sa kanila bilang bantay ng bahay, negosyo o malalaking property. Pero dahil malakas at protective sila, kailangan ng tamang socialization habang bata pa. Dapat silang masanay sa tao, ibang hayop at iba't ibang sitwasyon. Kapag napalaki ng may pagmamahal, disiplina at responsableng training, ang Rottweiler ay hindi lang malakas na aso. Isa rin siyang loyal, matalino at mapagkakatiwalaang kasama. Number 8, Dogo Argentino. Ang Dogo Argentino ay isang malaking puting aso mula Argentina na kilala sa tapang, bilis at lakas. Ginamit sila noon sa pangangaso ng malalaking hayop katulad ng wild boar. May bite force silang umaabot sa humigit kumulang 500 PSI, kaya kabilang sila sa mga asong may napakalakas na panga. Malinis tingnan ang kanilang puting balahibo, pero sa likod ng kanilang elegante at matikas na itsura, isang aso na puno ng lakas at determinasyon. Matipuno ang katawan ng Dogo Argentino.
Malakas ang paa at may natural na athletic ability. Hindi sila mabagal na higante. Kaya nilang kumilos ng mabilis at may kontrol. Isa sa pinakakilala nilang katangian ay ang tapang. Sa pangangaso, kailangan ng aso na hindi madaling umatras, lalo na kapag malaki at delikado ang hinaharap na hayop. Dahil dito, ang Dogo Argentino ay pinalaki bilang aso na may lakas ng loob, tibay at kakayahang makipagtulungan sa tao. Ngunit hindi ito aso para sa lahat. Kailangan ng Dogo Argentino ng experienced owner, maagang training at tamang disiplina. Kapag napalaki ng maayos, maaari silang maging loyal, protective at mapagmahal sa pamilya. Pero dahil napakalakas nila, mahalagang responsableng pag-aalaga para manatili silang kalmado, kontrolado at ligtas kasama ng tao. Number 7. Ang Caney de Presa Canario o Presa Canario ay nagmula sa Canary Islands ng Spain. Kilala sila bilang matapang, malakas at seryosong guard dogs. May bite force silang umaabot sa humigit kumulang 540 PSI. Kaya isa sila sa mga asong may matinding lakas ng panga. Makikita agad sa katawan ng Presa Canario ang kanilang kapangyarihan. Malaki ang ulo, malapad ang dibdib, at matibay ang tindig. Hindi sila mukhang ordinaryong aso dahil ang dating nila ay parang bantay na laging handang protektahan ng teritoryo. May natural silang confidence at hindi madaling mataranta. Noon, ginagamit sila sa pagbabantay ng sakahan, livestock at property. Sanay silang maging alerto sa paligid at mabilis makaramdam kung may kakaibang nangyayari. Dahil dito, naging kilala sila bilang aso na hindi basta umaatras kapag may banta. Ang lakas nila ay sinamahan ng matinding territorial instinct. Pero dahil dominant at powerful ang lahing ito, hindi sapat ang simpleng pag-aalaga lang. Kailangan nila ng firm but kind owner, malinaw na rules at maagang socialization. Kapag napalaki ng tama, ang Presa Canario ay maaaring maging tahimik, loyal at matibay na tagapangalaga. Pero kapag napabayaan, ang lakas nito ay pwedeng maging mahirap kontrolin. Number 6. English Mastiff. Ang English Mastiff ay isa sa pinakamabigat na lahi ng aso sa buong mundo. Maaari silang umabot sa higit 200 pounds o mahigit 90 kilos. May bite force silang nasa humigit kumulang 552 PSI. Pero bukod sa kagat, ang pinaka nakakabilib sa kanila ay ang laki at bigat ng kanilang katawan. Sa unang tingin, parang hari ng mga higanteng aso ang English Mastiff. Malapad ang mukha, mabigat ang katawan at napakalakas ng build. Kahit hindi sila kasing bilis ng ibang aso, sapat na ang laki at presensya nila para makaramdam ng respeto ang sino mang makakita sa kanila. Noong unang panahon, ginagamit ang mga Mastiff bilang guard dogs at protektor ng ari-arian. Dahil sa laki nila, kaya nilang humarang, manakot ng masasamang loob at magbigay ng seguridad sa kanilang amo. Hindi nila kailangan maging agresibo palagi dahil mismong itsura pa lang nila ay sapat na para magpaalala na hindi sila dapat basta lapitan. Sa kabila ng kanilang laki, kilala rin ang English Mastiff bilang gentle giant. Kapag maayos ang pag-aalaga, maaari silang maging kalmado, mapagmahal at mabait sa pamilya. Pero dahil napakalaki nila, kailangan pa rin ng training, sapat na espasyo at maingat na paghawak, lalo na kapag may maliliit na bata sa paligid. Number 5. Tosa Inu. Ang Tosa Inu ay isang napakalaking aso mula sa Japan. Kilala sila bilang seryoso, matapang at matipuno. May bite force silang humigit kumulang 556 PSI. Kaya kabilang sila sa pinakamalalakas na aso sa mundo pagdating sa panga at katawan. Ang Tosa Inu ay may mabigat at solidong pangangatawan. Hindi sila basta malaki lang. Compact at powerful ang kanilang muscles. Tahimik silang tingnan pero may kakaibang intensity sa kanilang postura. Para silang aso na hindi kailangang tumahol ng malakas para ipakita na sila ay malakas.
Noon, itinuturing silang parang mandirigma dahil sa kanilang tapang at tibay. Ngunit sa modernong panahon, mas mahalagang makita sila bilang aso na nangangailangan ng tamang pag-aalaga at responsableng training. Dahil sa laki at lakas nila, hindi sila angkop sa owner na walang karanasan sa malalaking lahi. Kapag pinalaki ng tama ang Tosa Inu ay maaring maging kalmado, loyal at protective. Ngunit kailangan nila ng malinaw na leader, consistent na training at maagang socialization. Ang lakas nila ay kahanga-hanga, pero mas kahanga-hanga kapag ito ay kontrolado at ginagamit sa tamang paraan. Number 4. Dog de Bordeaux. Ang Dog de Bordeaux o French Mastiff ay isang malaki at mabigat na aso mula sa France. May bite force silang umaabot sa humigit kumulang 556 PSI. Kilala sila sa kanilang malaking ulo, matipunong katawan, at matinding lakas bilang bantay at working dog. Isa sa pinakakapansin-pansin sa Dog de Bordeaux ay ang kanilang mukha. Malapad ang ulo, makapal ang leeg at mabigat ang build. Kapag nakita mo sila, ramdam mo agad ang bigat ng kanilang presensya. Hindi sila mukhang mabilis, pero ang lakas ng katawan nila ay talagang nakamamangha. Noong unang panahon, ginagamit sila sa paghila ng mabibigat na bagay, pagbabantay ng bahay at pagprotekta ng ari-arian. Ibig sabihin, hindi lang sila ginawa para magmukhang malakas. Talagang may trabaho silang ginagampanan. Ang kanilang katawan ay dinisenyo para sa lakas, tibay at proteksyon. Sa pamilya, maaari silang maging mapagmahal at gentle, lalo na kapag nasanay sa tao habang bata pa. Pero dahil mabigat at malakas sila, kailangan ng responsible owner na kayang magbigay ng tamang training. Kapag nabigyan ng disiplina at pagmamahal, ang Dog de Bordeaux ay isang makapangyarihang aso na may malambot na puso para sa kanyang pamilya. Number 3. Cane Corso. Ang Cane Corso ay isang malaki at matipunong aso mula sa Italy. May bite force silang umaabot sa humigit kumulang 700 PSI. Kaya isa sila sa pinakamalakas na aso pagdating sa panga. Kilala sila bilang mahusay na protector, guard dog at working dog. Napaka-athletic ng Cane Corso. Hindi sila basta mabigat na aso. Mabilis din silang kumilos at may mataas na level ng control sa katawan. Malapad ang dibdib, mahaba ang muscles at seryoso ang aura. Kapag nakatayo sila, parang sundalong laging handang magbantay. Noon, ginagamit sila sa pagbabantay ng property, pagprotekta ng pamilya at pagtulong sa sakahan. May natural silang instinct na protektahan ng kanilang teritoryo. Hindi sila basta tumatahol ng walang dahilan, pero kapag naramdaman nilang may panganib, mabilis silang nagiging alerto. Dahil sa napakalakas at napaka-protective ng Cane Corso, kailangan nila ng owner na may alam sa training. Hindi pwedeng puro lambing lang. Kailangan din ng structure, rules at socialization. Kapag naalagaan ng tama, ang Cane Corso ay isa sa pinaka-loyal, matalino at maasahang bantay sa buong mundo. Number 2. American Bandog. Ang American Bandog ay isang hybrid na karaniwang nagmula sa kombinasyon ng Mastiff at Bulldog type breeds. Kilala sila sa matinding lakas, tapang at solidong pangangatawan. May bite force silang umaabot sa humigit kumulang 730 PSI. Kaya kabilang sila sa pinakamatitinding aso pagdating sa lakas ng panga. Ang itsura ng American Bandog ay talagang intimidating. Malaki ang ulo, malakas ang panga, makapal ang leeg at matibay ang katawan. Makikita mo agad na ito ay asong ginawa para sa proteksyon at guarding. Hindi sila laruan o simpleng pet na basta-basta lang aalagaan ng walang kaalaman. Sikat sila bilang tagapagbantay dahil sa kanilang confidence at protective nature. Kapag tama ang training, kaya nilang maging tahimik ngunit alert. Hindi nila kailangan maging maingay para maramdaman ng tao na sila ay seryosong bantay. Ang presence pa lang nila ay sapat na para magbigay ng seguridad. Pero dahil hybrid at napakalakas, malaking responsibility ang pag-aalaga ng American Bandog. Kailangan nila ng maagang training, maayos na socialization at owner na kayang magbigay ng firm guidance. Kapag napalaki ng tama, maaari silang maging loyal at protective. Pero kapag napabayaan, ang kanilang lakas ay maaaring maging delikado.
At mga ka-amazing, nandito na tayo sa tuktok ng ating listahan. Narito ang Kangal mula sa Turkey. Ang asong madalas kilalanin bilang may pinakamalakas na bite force sa buong mundo na umaabot sa humigit kumulang 743 PSI. Isa itong livestock guardian dog na ginagamit para protektahan ng mga tupa at kambing laban sa malalaking predator. Ang Kangal ay hindi lang basta malakas, napakatalino rin ito. Sanay silang magbantay ng kawan sa malalawak na lupain. Hindi sila umaasa palagi sa utos ng tao dahil mayroon silang sariling instinct sa pagbabantay. Kapag may paparating na panganib, alam nila kung kailan maninindak, haharang o kikilos para protektahan ng mga hayop. Malaki ang katawan ng Kangal, mahaba ang paa at malakas ang panga. Pero ang pinakakahanga-hanga sa kanila ay ang kanilang kalmadong tapang. Hindi sila agresibo ng walang dahilan. Halip, kontrolado sila, observant at seryoso sa kanilang tungkulin. Kaya naman malaki ang tiwala ng mga pastol sa kanila. Dahil sa kanilang lakas, hindi sila basta-basta dapat alagaan ng walang karanasan. Kailangan ng spasyo, training at tamang purpose ang Kangal. Pero kapag nasa tamang kamay, sila ay hindi lang pinakamalakas na aso sa listahang ito. Sila rin ay isa sa pinakatapat, pinakamatapang at pinakarespetadong tagapangalaga sa mundo. At dahil nakarating ka sa puntong ito ka-amazing, mayroon tayong bonus fact. Ano ang pinakamalakas na aso sa Pilipinas? Mga ka-amazing, bago tayo tuluyang matapos, narito ang isang bonus fact na siguradong ikakagulat ng marami. Kung pag-uusapan ng pinakamalakas na asong may lahi mula mismo sa Pilipinas, isa sa pinakamadalas na binabanggit ay ang asong gubat ng Pilipinas o Philippine Forest Dog sa mga lokal na kwento at historical references. Ngunit dahil kakaunti ang modernong standardized records tungkol dito, mas praktikal na pag-usapan ang mga malalakas na asong karaniwang matatagpuan at pinalalaki sa Pilipinas ngayon. Sa kasalukuyan, kung pagdating sa lakas, laki at protective power sa Pilipinas, madalas na nangingibabaw ang Rottweiler, Cane Corso at American Bully XL na paborito ng maraming dog enthusiasts at breeders sa Pilipinas. Pero kung usapang pure strength at working power, maraming handlers ang nagbibigay ng respeto sa Rottweiler dahil sa kombinasyon ng lakas ng panga, talino at kakayahang magtrabaho bilang guard dogs. Ngunit kung gusto natin ng tunay na pambansang pride, may isang lokal na lahi na dapat kilalanin, ang asong Pinoy o Aspin. Oo, maaaring hindi sila kasing laki ng Mastiff o kasing taas ng Kangal. Pero pagdating sa survival instinct, tibay sa init ng klima ng Pilipinas, resistensya sa sakit, liksi at kakayahang mabuhay sa hirap ng kondisyon, ibang klase ang Aspin. Maraming Aspin ang natural na alerto, protective sa bahay, mabilis kumilos at napakatapat sa pamilya. Sa madaling salita, kung ang tanong ay pinakamalakas sa brute force, imported giant breeds ang lamang. Pero kung pinakamatibay at pinaka-resilient na aso sa Pilipinas, marami ang magsasabing Aspin. At yan ang pinakamalakas na aso sa buong mundo, mga ka-amazing. Mula sa Alaskan Malamute na hari ng paghila hanggang sa Kangal na may pinakamalakas na bite force, makikita natin na bawat lahi ng aso ay may sariling uri ng lakas. Pero sa huli, ang pinakamahalagang paalala, kahit gaano pa kalakas ang isang aso, ang tunay na sukatan ay kung paano siya inaalagaan ng tao. Sa tamang pagmamahal, disiplina, training at respeto, ang lakas ng aso ay nagiging proteksyon at hindi panganib. Kaya mga ka-amazing, alin sa mga asong ito ang pinaka-nakamamangha para sa'yo? I-comment mo na yan sa ibaba. At syempre, kung nagustuhan mong video na ito, huwag kalimutang mag-like and subscribe at pakishare na rin para mas marami pa ang makapanood.